Hindi talaga ako naniniwala noon sa mga multo, engkanto o aswang. Lalo pa sa panahon ngayon na ganap na maunlad na ang teknolohiya at sibilisadong panahon. Pero lahat ng paniniwala ko ay nabasag mula nang nangyari sa pamilya namin ang di inaasahan. Ako nga po pala si Mel, tubong Bicolano pero dito na namuhay sa Cavite, kasama ang aking mahal na asawa at 2 anak na babae. Medyo liblib pa ang lugar ng bahay namin kasi hindi pa masyadong matao ang subdivision na naming napaglipatan. Alas 8 ng gabi nang makauwi, ako galing trabaho ay nakita ko ang aking asawa at anak kong bunso na umiiyak. Nagtanong ako kung bakit sila naiyak. Sabi ng misis ko nawawala daw ang panganay naming si Riz. Kinabahan ako sa sinabi ng aking asawa na report na daw ang aking asawa sa barangay at nakipagtulungan din sa amin ang kapulisan na naka-duty sa barangay, mahanap lang ang anak ko. Ako naman ay lumabas din at naghanap. Sa likod bahay namin ay isang malawak na damuhan, matataas na talahib at maraming puno. Pero ang nangingibabaw sa lahat ng puno doon ay ang matandang puno ng nara na tinubuan ng maraming baging. Sinimulan kong maghanap doon, nilibot ko ang buong damuhan, tinatawag ko ang pangalan ng aking anak. Sa aking paglalakad ay hindi ko na malayan na meron palang malaking hukay. Nahulog ako doon at nauntog ako sa isang bato. Paggising ko ay napakaliwanag. May bumati sa akin. Isang babae na ubod ng puti. May eleganting pananamit na parang galing sa kaharian at masasabi kong napakaganda niya. Sinabi niya sa akin na sumama daw ako sa kanya at tiyak na babalik sa amin ang aking anak. Sinabi ko sa babae na maraming salamat kung magbabalik niya ang aking anak. Pero bakit kailangan ko pang sumama sa kanya para lang maibalik ang asking anak? Sinabi ng babae na nais daw niya akong maging asawa at manirahan sa lugar na ito magpakailanman. Sinabi ko naman, paano kung hindi ako sumama sa iyo? Sinabi ng babae na ibabalik ko sa iyo ang anak mo pero hindi ko na nadinig ang mga susunod pang sasabihin ng babae. Nagising ako, paggising ko. Nasa ospital na ako. Tinanong ng aking asawa kung kamusta ako. Sinabi ko na mabuti naman pero sobrang nahihilo pa rin ako. Patingin ko sa kaliwa ay napaluha ako dahil nakita ko ang aking mga anak. Nakita na pala ng mga tanod at pulis si Riz. Gusto kong bumangon para yakapin ang aking mga anak pero nanghihina pa ako. Ang mga anak ko na lang ang yumakap sa akin habang ako ay nakahiga. Lumipas ang 2 araw at pinayagan na akong lumabas sa hospital. Nagpunta kami sa isang sikat na fast food chain para dun kumain. Nagpunta ng counter ang aking asawa at bunso at nahanap kami ng pwesto ng aking anak na si Riz. Naupo kaming 2 at nagtanong ako sa anak ko kung ano ba ang nangyari at nawala siya noon. Sinabi niya na hindi niya alam. Basta, habang sinasabi niya, yun ay nakikita ko sa mga mata niya na hindi siya nagsasabi ng totoo. At ang mga mata niya ay parang blanco at parang hindi si Riz ang kausap ko. Parang ibang tao ang nasa harap ko. Nagtanong ako ulit na, "Anak, okay ka lang ba?" Tumitig siya sa akin at hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan. Naputol na lang ang usapang nang dumating na sa kinauupuan namin ang aking asawa at bunsong si Lea. Ilang araw na nagdaan. Kung ano-ano ang kababalaghan na nangyayari sa aming bahay. May time na nagigising ako ng madaling araw na tila may kumakalmot sa aming bubong na tila mahahabang kuko. Baso na bigla na lang nalalaglag at nababasag kahit nasa gitna ng lamesa. May humahalinghing at babaeng umiiyak sa gabi. May kumakalabog sa itaas ng bahay kahit wala namang tao. At isa pa sa napansin ko, ang aking anak na si Riz ay palaging nakatulala sa likod bahay. Ang tingin niya ay patungo sa direksyon ng puno ng nara, pero hindi niya ito nakikita mismo dahil sa taas ng talahib. Kaya sumangguni na kami sa isang grupong ng paranormal expert. Sinabi ng leader nila na ang aking anak daw na si Riz ay kakaiba dahil wala silang nasisense na aura. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga ganito. Ang asawa ko lang talaga ang humingi ng tulong sa kanila. Medyo nainis ako sa sinabi ng paranormal expert kaya sinabihan ko silang umalis. Pinigilan man silang umalis ng aking asawa, ay umalis pa rin ang mga ito. At may sinabi ang mga ito sa aking asawa bago umalis. Sa susunod na araw, may dumating na isang matanda sa aming bahay. Sinabi nito
na kailangan namin sumama sa gagawin niyang orasyon ngayon. Sinabi ko, "Kalokohan! Tumigil kayo sa ginagawa niyo." Sinabi ng matandang lalaki na, "Kung hindi natin to gagawin ay kukunin na ng tuluyan ng babae ang anak mo. Kaya sumama ka dito sa amin at huwag matigas ang ulo." Nagulat ako sa sinabi niya. "Babae, kukunin ang anak ko?" Sinunod ko siya at sumali sa kanyang orasyon. Kami ay magkakahawak ang mga kamay, naka-Indian sign at pumurmang pabilog. Ang matandang si Apo Diego, ako, asawa ko at ang aming bunso. Habang ang aking anak na si Riz ay nasa aming gitna at nakatayo. Habang may sinasambit na orasyon si Apo Diego, ay nararamdaman namin na parang umaalog ang buong bahay. Nagsisibagsakan ang mga gamit, sabi ni Apo Diego. "Ipikit ang inyong mga mata, pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Huwag kayo magsasalita hanggat hindi ko sinasabi. Lalo kay Namel, ikaw ang sadyang ng bisita ninyo." Lalong nagtaasan ang aking mga balahibo sa sinabi ni Apo Diego. Maya't maya pa, habang ako ay nakapikit ay biglang tumahimik ang paligid. Hindi ko na naririnig ang mga bagay na nagbabagsakan. Pagkakaalam ko nakapikit ako. Pero ang liwanag ng nakikita ko, liwanag pero hindi nakakasilaw. Habang ako ay nakatanaw sa malayo, ay may nakikita akong papalapit sa akin. Siya ang babaeng nakausap ko noon. Sinabi niya na kung hindi talaga ako sasama sa kanya, ay ang anak na ko na lang ang kukunin niya. Nagmakaawa ako sa babae habang umiiyak. "Parang awa mo na wag mong kukunin ang anak ko. Sige, papayag ako sa gusto mo. Sasama na ako sa'yo." Inabot niya ang kanyang kamay at sinabing, "Tara na!" Bago pa niya mahawakan ang aking kamay ay nagulat ako. Biglang sumulpot si Apo Diego at hinawakan niya ang kamay ng babae. Nakita ko sa ekspresyon ng babae na nagulat din ito at nagsabing, "Diego?" Magkakilala silang dalawa. Nagsalita si Apo Diego, "Itigil mo na ito, Maria. Kasalanan ko ito kung bakit ka nagkaganyan. Kaya maluwag na sa dibdib ko na sasama ako sa'yo." Habang sinasambit ni Apo Diego ang kanyang mga sinasabi, ay bigla itong bumalik sa pagkabata. Naging isa siyang binatilyo na ang pormahan ay hango sa taon 70. Tumingin ang babae sa akin at sinabing, "Patawad sa mga nagawa ko sa iyo at sa pamilya mo. Ang iyong anak ay nasa inyo na. Salamat at binalik mo sa akin si Diego." Pinaliwanag ni Apo Diego ang lahat. Natatandaan ko lahat ng mga sinabi nila. At bigla akong nagising. Pagmulat ng aking mga mata ay nakita ko ang aking asawa habang yakap niya si Riz at Leia. Nag-iiyakan sila. Pumunta ako sa kinaroroonan nila at nagyakapan kami. Simula noon at wala nang nangyaring kababalaghan sa amin. Naikwento ko sa asawa ko ang mga nangyari at naiyak ito. Sila Maria at Diego pala ay magkakilala na noon. Hindi lang natupad ang kanilang pagmamahalan dahil humadlang sa kanila ang isang makapangyarihang engkanto, ang ama ni Maria. Ngunit wala na daw ito. Ngayon masaya kaming namumuhay ng normal, umaasa na sana hindi na maulit ang mga yon sa aming pamilya.